So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, may mga nagtatanong din po kasi kung ano ba talaga yung political affiliations itong ni Congressman Leandro Libistre. No, alam naman po natin na siya po yung anak ni Loren Legarda. And besides nga po doon, siya rin po ngayon yung nakakalat po ngayon ng Cabral Leaks, no? Cabral Files, di ba? Eh, ang problema nga kasi mga kababayan, no, mukhang ginugood time lang po tayo ni Libiste dahil po sa sobrang daming questionable dun po sa kanyang files. Diba na in the first place, ang tanong natin, bakit sa kanya pinasa? Umuyok pa ako. Bakit sa kanya binigay ni Cabral? So bakit siya inutusan ni Vince Dizon? At bakit ngayon niya lang ito nilabas? September 4 pa nga ito, hawak-hawak niya. So ngayon maraming nagtatanong po ngayon, ano ba talagang political affiliations nga po ni Libiste? Ano ba yan? Ano ba yan? DDS ba yan? Oh. Ano ba yan? Nakakamping ba yan? Oh, ano ba? Neutral ba yan? Ano ba? Baliw ba yan? Oh, di ba? So ito yan eh. Ano ba yon? Ito no? Ito yung sinasabi ko. Sabi niya dito, Libiste releases Cabral documents but says Solons in list aren't proponents. So, ito pa pala yung sinasabi ko nga kanina, ang gulo nito, di ba? Lalabas-labas ng listahan, tapos yung mga congressman, hindi pala proponent. So, ano problema doon? So, ngayon, meron tayong nahalungkat na video dito. 2015 ata tong video na to, no? Panoorin natin to, Leviste. Yan. Bata pa si Digong dito, no? Mukhang nanguupak pa, no? So, ito yung, ito yung statement po ni Cabral. Ay, Cabral tuloy ni Libiste. Bango na pizza, Pizza ba yon? Bango, Ata, panoorin nyo to, Leandro Legarda Leviste. Mr. President, Secretary Cusi, Director General Plaza, Administrator Masungsong, President Benavides, guests from government, private sector, civil society, mga kababayan, mga kaigsuon, maayong hapon kaninyong tanan. Nagtuon ko og gamay nga binisaya kadtong nakauban ko si Mayor Duterte sa Davao og 2013. Ipinagbilin ako. Ang mukha ni Digong no, manyakis talaga to. Ito yung mukha niya, Mukhang manyakis no? Kung tuwa yung mukha, sarap sampalin no? Ito yung mga panahon na, nabilib ang buong Pilipino kay Duterte. May tsura na yan, Laki ng ilong no? Anong itsura na yan? Kurakot, manyakis, mamamatay tao, bastos, minura yung Diyos. Addict pa nga fentanyl boy to Grabe no? Sige. Ng aking ina na mag-OJT kay Mayor Duterte. Nung nagkita kami, Yun pala. Nag-OJT pala siya kay Digong. Kung kayo ba, politiko ba kayo, papayag ba kayo na maging OJT ni Digong? Diba? So kaya pala ganun. Kaya pala may parang may something din sa kanya, no? Kaya pala Kaya pala may pagkasinto-sinturin pala tong si Libiste kasi nga pala nag-OJT pala siya kay Digong. Oo. Ipinagbilin ako ng aking ina na mag-OJT kay Mayor Duterte. Nung nagkita kami, niyaya naman ako ni Mayor Duterte na sumakay sa kanyang taxi. Magpatrol daw kami ng Davao at manghuli ng kriminal. Sa buong Pilipinas, wala akong nakilalang leader na may tapang at malasakit katulad ni Mayor Duterte. Kaya naitanong ko, Mayor, you've done so much for Davao. Why haven't you run for national office? Kanyang sagot, the country is not ready. Many events have since transpired. Parang binabola tayo nito. Sasabi ni Digong yon, the country is not ready? Talaga?
And the rest, as they say, is history. Today, we are so grateful that President Duterte answered the call to run in the 2016 elections to bring change to the Philippines. A few Change is coming nga no? Change is coming. moments later. Even if you give me 20 years, I cannot do it. Maghanap uli kayo ng Marcos. Or someday, somehow, somewhere, that fellow will be elected in the generations to come. Bolero talaga to, no? Actually, alam ko ito eh. Ito sa Ilocos niya ito sinabi eh. Sa baluarte ito ni Amy Marcos eh. So, by the way, mga kababayan, no? Okay. So, malinaw mga ka-streetways, no? Na mukhang mukhang hindi naman talaga nagbabago pa yung political affiliations nga po ni Libiste eh. Na talagang DDS talaga to. Kasi nung una kasi maganda yung ito maganda sa channel natin eh. Kasi po kayo po, no? Nagtanong kayo. Oh. Nagtanong kayo kahapon, ano ba Takero? Si Libiste ba talaga ay DDS? So, marami nagsabi sa inyo na DDS, pero syempre, confirm po natin. So, sabi ko may sasabit dyan eh. Siguradong may sasabit dyan na na ebidensya na DDS yan si Libiste. So, yun nga, nakakuha tayo ng ebidensya na DDS ito si Libiste. So, ngayon mga kababayan, ang tanong ngayon natin dito, kung DDS talaga, confirm na DDS ito si Libiste. Kayo ba, maniniwala ba kayo sa mga DDS? Maniniwala ba kayo sa mga DDS? Na alam naman po natin na kung anong klaseng branding meron po ang mga Duterte. Di ba, mapanlin lang, manloloko, di ba, propagandista. Oh. So, kaya ngayon mga kababayan, kaya itong nilabas nga po ni Congressman Libiste na dokumento, nakakatawa nga dito, no? Yung dokumento nga po ni Libiste, nakuha ko nandito pa yon. Ito lumalabas eh, oh. Ay, wala, di ko nisama. Ang lumalabas doon, 500,000 lang po ata, no, yung na-allocate kay Pulong Duterte. Doon sa listahan. Correct me if I'm wrong, ha? Hindi ko nakalimutan ko din yung exact figure eh. 500,000 lang daw for 600,000, no? Yung nakuha lang daw po ni Pulong Duterte na na allocations dun po sa NEP noong 2025. But puta na yan, propaganda nga ito. 700K, no? May kumulang 700K. Oh. So, ngayon, ito na. So, ito na yung So, malinaw na. Bakit po tayo maniniwala kay Libiste na alam naman po natin, at ngayon po na-confirm na po natin, na siya po talaga totoong DDS? Di ba? Ewan ko ba, no? Pero, by the way, no? Mukhang wala namang kahinatnan po yung dokumento po na yan. Kasi in the first place, wala po magkukonfirm kung ito ba totoo o hindi. Di ba? Kung nilabas po sana ito ni Libiste nung nakuha niya kaagad, yung September 4 nakuha niya. Kung nilabas niya kaagad, hindi naniwala sana ng taong bayan. O kaya, kung nilabas ito ni Libiste, nang buhay pa, si Cabral. So, paano natin makukonfirm na genuine pa yung dokumento kung patay na yung source? Diba? So, ayan yung mga kupal po ngayon sa Kongreso ngayon eh. Diba? Si Libiste, si Barsaga, si Marcoleta, pati yung Elisan Fernando, isa pa yan eh, diba? Mga kupal-kupal yung mga yan eh. Pero, by the way, ayun nga yung point natin. Paano natin malalaman na totoo yung dokumento kung patay na yung source? Nonsense, men. So, lumalabas ngayon dito, di ba? Nag-iingay lang po talaga ito for whatever reason. Hindi ko alam. Ano ba? May plano ba siya maging senador? O talagang sumusunod siya sa utos ng mga Duterte? Di ba? Okay. So, yun mga babayan, no? Listahan ng utang yun. So, yun mga babayan. So, kayo po, no? Masabi nyo nga po dito, sa confirmation nga po na ito nga pong si Congressman Libiste ay talagang DDS. Yeah. So yan na, so comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay. So pa-like, pa-subscribe, din makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Okay? So thank you mga kababayan. Kita na ulit tayo siguro bukas ng hapon. Oh, bukas ng hapon. Kasi bukas may session ako bukas eh. May ako bukas. Yan. Maga pa rin siya. Okay. So thank you po no kay Crisanto, hello po no kay Mr. X, kay Nid Arceo,
Kay Alaga 143, hello po kay Ma'am Jocelyn Ayoma, hello po, no? Okay, si Robocop, hello po kay Robocop. Okay. Shiro Sansaki, okay. Si Edel Toto, si Ma'am Rochella, si Brenda Barton, hello po, no? Sino pa ba nandyan? Si Lynn Mariano, hello po, no, kay Lynn Mariano. Okay. So yun mga babae, no, si yan, no, kay Let Reyes. So thank you po, no. So kita na ulit tayo bukas. Salamat po kay Delia Rosario. Salamat po sa inyo lahat. Salamat po. Thank you, Nilda Arceo. Salamat po, bye-bye. Salamat.